Good morning po sa inyong lahat at kamusta na po kayong lahat at welcome po sa ating pong vlog po ngayon at we believe na ito pong araw na ito ay pagpapala po ng Diyos. So ang ating pong topic for today ay we are born to serve God joyfully. So tayo po mga mananampalataya po mga kasama at mga kapatid, pinanganak po tayo sa Espiritu ng Diyos para po mag-serve kay Lord na may kagalakan. Yan. Sabi po ng Philippians 2 verse 5 to 8, sabi dito, your attitude should be the same as that of Jesus Christ, who being in very nature of God, made himself nothing but taking the very nature of a servant. So si Heso Kristo po mismo ang nagpamalas po kung paano maglingkod. Siya po yung ating best example po, no? Bilang anak ng Diyos at tunay nga na siya po yung nagpakita kung paano maglingkod sa ating Diyos. Hallelujah. At sabi nga niya, kahit na siya ay isang Diyos, bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao para sa iyo at para sa akin at sa buong mundo po. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po ba, ito po, trivia po, alam niyo po ba na ang pwede lamang makapag-serve talaga sa Lord ay mga anak niya? Yan. So, do you know that only sons can serve the God of heaven and earth? So, tayo po yung mga anak, hindi po yung lahat ng tao ay pwede po mag-serve kay Lord. Hindi po minsan ina-accept talaga yan because of the meron pong sinatawag na may patay, kailangan po buhay yung spirito. Okay. So lahat ng mga anak, lahat ng tinawag ng Panginoon, binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng karapatang maging anak. Yan lamang po ang pwedeng maglingkod sa Lord. So si Jesus Christ ang ating pagiging example. Paano tayo maglilingkod kay Lord? So to qualify to become the Son, he already was the Son of God. Si Jesus Christ po yan. And he laid aside his glory to become the servant of all. So purihin ng Panginoon. In Matthew 20:26 to 28, sabi yan, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. So, mismong Panginoong Jesus ang nagsabi po kung paano tayo magsuserve kay Lord, sa ating amang nasa langit. So, sabi diyan, kung gusto natin mag-serve, kailangan daw natin maging slave. Kailangan na maging servant. Whoever wants to be first must be a slave. Just as the Son of Man, si Heso Kristo, did not come to be served, but to serve. So si Jesus po, hindi po siya pumunta rito bilang hari. Diba? Pumunta siya rito bilang lingkod po. At pinaglingkuran po niya tayo. Tayo po tinubos sa ating mga kasalanan. Pinaglingkuran niya ang kanyang Ama. Hallelujah. So yun po yung pinaka-example po natin. Si Jesus na isang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Bumaba po dito sa lupa. At doon po naglingkod po siya. So siya po ang nagbanggit diyan. So do you know that you are a son and daughter of the Most High God when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? So lahat po tayo, tinawag na mga anak ng Diyos, tinawag na tayo mga anak na lalaki at anak na babae. So purihin ng Panginoon because in John 1:12-13, ang sabi dito, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. So napakalinaw po ng sinabi ng salita ng Diyos na kung sino man daw tumanggap kay Jesus, siya ay binigyan ng karapatan to have a right to become children of God. Karapatan maging anak ng Diyos sa lahat ng mga naniwala sa kanyang pangalan. In verse 13, sabi dito, who we were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ulitin po natin, hindi po tayo pinanganak sa laman. Ang born again experience po ay hindi relihiyon. Ito po ay isang experience na kung saan pinanganak muli ang iyong spirito. At nagkaroon nga po ng koneksyon ng ating spirito at spirito ng Diyos. Kaya nga po ito ay kalooban ng Diyos at hindi po ito kalooban ng tao. In Galatians 4:4-7, sabi dito, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as son. So yan po ang pinakamalinaw po dito, na tayo po ay inadapt bilang mga anak ng Diyos. In verse 5, sabi diyan, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as a son. So napakaganda po, no? Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Lord na maging anak niya sa pamamagitan ng adoption. Yan, purihin ng Diyos. In verse 6, sabi dito, and because you are son, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Then we have the right to call the God of heaven to be our Abba, Father. Verse 7,
Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Oh, hallelujah, praise God. So napakaganda po ng binanggit ito in verse 7. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Jesus Christ. So dahil nga po kay Hesukristo, nagkaroon tayo ng karapatan maging anak at hindi lang po maging anak, kundi tagapagmana din. An heir, purihin ng Diyos. So only when we have this revelation, who we are in Christ, seated on the throne in Christ, tingnan niyo po we are in Christ, seated at the throne. Ngayon pa lamang po, nakaupo na tayo doon po sa trono because of Jesus Christ. And what the birthright we have in Christ, kagaya po nung ating pong na-topic last time, meron po tayong birthright. And now, only then we can offer our lives in service to our Father. So, yung po yung pinaka criteria o standard ng Panginoon. To be of service, to be observant ng Panginoon, maglingkod sa Diyos, ay tayo po muna ay magkaroon ng pagkakilala o relasyon sa ating Panginoon. So, mga kapatid, importante po sa atin, yung pong tinatawag nating identity. Yung tinatawag natin yung birthright natin. Because without knowing that, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Di ba po? So it is the man-made thinking lamang na paano tayo mag-serve kay Lord. At paano, kaya nga po yung iba, they don't really serve God because they don't know who they are in Christ. So yun po yung nakakalungkot po. At dito po sa araw na ito, sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, pakikita lagi ng Diyos kung sino ba tayo bilang isang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. At doon nga po sa last topic natin, we have the birthright at dapat natin pahalagahan yan. And since we have this birthright po, at ay po ay co-heirs na ng Panginoon, di ba? Tagapagmana ng kalangitan ng lupa. Hallelujah. Ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Kung sarili niyang bugtong na anak ay hindi niya pinagkait, ano pa bang hindi niya kayang ibigay sa atin? So, mga kapatid, kung alam po lang natin lahat bilang mga anak ng Panginoon na yung ating pong katayuan bilang isang mga lingkod o bilang anak, ay maglilingkod po tayo sa Diyos ng kami katapatan at may passion po. Hallelujah. So, dito po ituturo sa atin na we can really serve God na wala pong hindrances. At sabi nga po dyan in Romans 1:1, you can see here that Paul as a servant of Jesus Christ. Binanggit po dyan si Paul daw po ay servant ni Jesus Christ. Ano po ba ang servant? Ang servant po, sabi din sa Greek word, it's a slave or doulos. Doulos po. Ang meaning po niyan, a slave. Ang servant po, kasi dati po tayo ay servant ng kasalanan. Ano man ang ginagawa natin sa mundong ito without Jesus Christ, ay kasalanan po yan. We are born to serve sin. We are born to serve Satan. So because of the inheritance sin po natin, we are a slave. 'Di ba? Kahit na baby, imagine mo, hindi naman tinuruan, nananapok, 'di ba? Kinarga mo pa lang ang baby, nananapok, nangangagat. So they don't really understand bakit nangyayari 'yon, because inborn po kasi yung sa atin mga kasalanan. So we are slave on that. Then binigyan po tayo ng opportunity ng Lord na ma-redeem sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus. That's why from slavery, from the sin, into slavery, into God's righteousness. So we are now a slave for Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Paul dito, a servant of Jesus Christ. So he is referring, si Paul, he is referring to the custom of his day. If a slave came to the time when he could be set free, but because of his love to his master, choose not to accept his freedom, he then received a mark pierced in his ear. This was a sign that he was a love slave to his master for life. So, nung araw po kasi, meron po tinatawag na slave. So, pag kayo po ay binigyan na ng freedom, ng liberty, ng master ninyo, at ayaw mo namang umalis doon dahil nga mahal mo yung napamahal na sa iyo yung master mo, so bibigyan ka ng choice. At doon bibigyan ka ng mark ngayon, at na ikaw ay isa ka ng love slave na kung tawagin po doon. So dito po, sa atin po, in relation of that, tayo po ay pagmamahal po ang paglilingkod po natin sa Diyos. Hindi po ito isang obligasyon. Ayaw po ng Diyos na tayo po inobliga. Yan po yung reason kung bakit po tayo binigyan ng free will ng Diyos. Yan ang main reason. Because ayaw niya na inoobliga niya tayo. Because when God created angels, wala po silang free will eh. Ang mga angels po are created
to serve God. They are created parang robot po. So, pagpapatuloy po natin itong topic natin because of the time na meron po ako. Hallelujah. And I pray na magpatuloy po kayo sa pakikinig po nitong vlog nito sapagkat napakaganda po ng tinuturo po ng salita ng Diyos po sa atin. Lalo na po ito, we are born to serve God with a joyful heart. Amen. So tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang topic na ito, pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig at sumusubaybay ng vlog na ito, Lord. Lord, I pray that you bless them indeed. In Jesus' name, amen. See you po tomorrow at pagpatuloy po natin itong topic natin.